Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. So ngayong nandito tayo sa Suratul Mutaffifin. Yung mga mandurugas. At yung sumunod na bahagi ay yung takwiful mutaffifina fil qiyami bayna yaday Rabbil Alamin. Ang babala o banta sa mga mandurugas sa kanilang pagharap sa Panginoon ng mga nilikha. Yan doon sa sinabi ni Allah, Tumaqala ta'ala mutawa'idan lahum. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim. So hindi ba inaakala, syempre yung dan nga sa Quran, maaaring tinutukoy na rin dito yung kaalaman. Hindi ba nila nalalaman na sila ay bubuhaying muli, mab'uthun? Liyawmin adim, para sa araw na dakila o araw na matindi. Ay, ma yakhafu haula'i min al-ba'ti wal qiyami bayna yaday man ya'lam as-sara'ir wad dama'ir fi yawmin adim. Al-hulu kathirul faz, jalilul khatab. Hindi ba nila kinatatakutan daw yung araw na tatayo sila sa harap ng siyang nakakaalam ng mga sikreto, ng lahat ng mga inililihim. Dahil nga, yung mga mandurugas dito sa mundo, ang inaasahan lamang nila, yung hindi matuklasan ng mga tao, yung kanilang ginagawa. O matuklasan man ng mga tao, makakakita sila ng mga kakampi para hindi sila mapanagot. Kaya mga mandurugas, may kita mo yan, hanap talaga yan ng paraan para magkaroon siya ng kakampi. Sukdulan, nalalapit siya sa kaaway niya, makikipagkompromiso siya para maging kakampi niya laban doon sa mga nagpapanagot sa kanya. Yan, ganyan yung, kaya yung mga nangyari dito, ang dami kong, ito yung nasa Quran na, ganito. Tapos ito yung nasa sira, ganito. Ganyan yung ugali ni Paraon na. Kung yung mga napag-aralan natin, parang mas naiintindihan natin ngayon. Kasi tayo na mismo yung nakakaranas eh. Tayo na mismo yung nakakaranas. Si Allah, siya yung nakakaalam ng lahat ng mga lihim. At yung paglilihim, ito yung sandata ng mga mandurugas dito sa mundo. Sandata nila yan, yung mga paglilihim, pagsisikreto. Dahil nga kung kapag nasisiwalat yung kanilang sikreto, nagagalit sila, naghihiganti. Kaya nga, yung, palagi nilang sinasabi, sinisiraan. Actually, kung yung tao nag-iisip, walang sino mang matuwid ang siniraan na gumawa ng ganyan. Diba? Yung maghihiganti ng ganyan. Walang sino mang matuwid ang gumawa ng ganyan. Marami na akong kilalang matutuwid na tao, siniraan. May pinagbintangan pa ng zina. May pinagbintangan pa ng pagnanakaw. Pero meron ba silang ginawa laban sa mga nanira sa kanila? Wala eh. Kasi alam nila hindi totoo. Ngayon kung meron man taong maniniwala, gago na lang yun. Hayaan nila yun. Bahala kang maniwala. Wala akong ninakaw, wala akong babae o ano pa man. Bahala kang maniwala. Tahimik lang sila. Pero yung kriminal kapag nabuking, yung mandurugas kapag nabuking, ito yung maingay. Ito yung madrama. Inapi ako. Siniraan ako. Ganito ganyan. Saklolohan nyo ako. Ito naman sina Kapitan, sina Yunus. O, ayan, nagmamadali. Dinamay pa nila yung mga bata. Sinabuhan nipa. Ginawa pa nilang bahala sila magsama-sama dun. Pero sa araw ng paghuhukom, sa pagharap nila kay Allah, na nakakaalam ng lahat ng lihim, wala nang saysay. Lahat ng yun. At sa araw na yun na kumbaga nakakatakot, matindi yung takot at matindi yung pangamba ng tao. May daragdag lang yun sa kanilang mga pangamba. Parang yan, di ba? Nakagawa ka ng kasalanan. Tapos iniisip mo, sana hindi nila matuklasan. Hindi mo sinasadya.
Yung pa lang, di ba, hindi mo sinasadya. Madalas bata gumagawa nun eh. Madalas bata. Si Choco, di ba, binagsak niya yung camera. Hindi pa niya sasabihin yun na nabagsak pala. Sabihin niya lang, hindi na gumagana to. Sira na yata to. Ano kaya nangyari dito? Di ba? Ayaw niya sabihin, binagsak niya. Kasi ayaw niyang malaman na binagsak niya yung camera tapos mapapagalitan siya. So yun pa lang, di ba, nagdadalawang isip yung tao. Yan ba? Sasabihin ba niya o hindi? Ano pa ba? Gagawa ba siya ng paraan? Ano yung gagawin niyang paraan para hindi siya paghinalaan na siya may kagagawan? Paano pa sa araw ng paghuhukom? Na nalalaman nila na kapag maitaguyod yung sentensya sa kanila, kumbaga, impyerno, yung pupuntahan nila. Napakalaking pangamba talaga nito. At iniisip pa nila, paano nilang pangangatwiranan kay Allah yung ginawa nila. Samantalang si Allah, nakita ni Allah yung kanilang mga ginawa. So dito makakalusot pa yung kriminal Makakalusot pa yung mandurugas. Halimbawa, meron nga nagsiwalat sa kanilang kasamaan o meron nakatuklas. Ang gagawin lang nila, sisiraan lang nila din yun Yung actually ginagawa nila sa atin. Diba? Pagbibintangan tayo na nagnakaw daw tayo, pagbibintangan tayo na hindi tayo matuwid, wag maniniwala yung mga tao sa atin. Kasi kapag nagawa nilang mapaniwala nila yung mga tao, mapasisinungalingan yung sinasabi natin laban sa kanila. Kaya nagkukumahog yan na yung makahanap ng kakampi. Kaya kung nagjumuaman yan doon kina Dodong kahapon, yun din yung sadya niya. So, babala ito ni Allah. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim. Hindi ba iniisip ng mga yaon na sila ay bubuhayin muli sa araw na dakila? Na dito nga, na man kasira fihi udkila naran hamiyatan. Ngayon nga sa impyerno, kapag nasintensyahan na sila, alam nila na yun yung pupuntahan nila. Lalong mangangamba nga sila talaga. Kasi yung dito sa mundo, yung mga nangyayari dito na yung proseso ng paglilitis. Ganun din yung mangyayari sa araw ng paghukom kahit sa kuffar. Tingnan mo yung si Duterte. Yung nangyayari ngayon kay Duterte sa ICC, yung confirmation of charges pa lang Babasahan pa lang siya ng mga sakdal sa kanya. Ito yung sakdal sa'yo, ito yung demanda sa'yo, ganito, ganyan, ito, ganyan. May mangyayari din gano'n sa araw ng paghuhukom. Pero doon kakaiba. Ito, nakatala dito, nagnakaw ka, ganitong petsa, ganitong halaga. Tapos may ginawa ka na naman na ganito, ganyan, kasulat. Tapos maaring itatanggi ng tao yun. Pero syempre hindi siya makakatanggi. Andun na yung record Andun na yung record. Lalo siyang nangangamba. So doble-doble yung kanyang pangamba sa araw ng paghuhukom. At yung sinabi ni Allah, Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Yung araw na yun na dakila, itong araw na tatayo ang mga tao para sa Panginoon ng mga nilikha. Haharap silang lahat kay Allah. Ay yakumuna hufatan uratan gurlan fi mawqifin sa'bin harajin dikin dankin alal mujrimi. So sila raw itatayo sa harap ni Allah sa katayuan na sila ayun nga nababanggit sa hadith na walang suot na tsinelas, nakayapak lang, nakahubad at hindi tuli. Sa kalagayan na mahirap, kumbaga masikip at kumbaga nakakatakot. Na kumbaga lahat ng may isip natin na na kalagayan na hindi kaaya-aya para sa mga tao. Yun ang mararanasan ng mga kriminal, ng mga ito nga yung mga mutaffifin, yung mga mandurugas. At actually itong mga tao nga na ito, criminal talaga silang maituturing Kasi ang nilalabag nila karapatan ng tao sa kanilang yaman. Kaya walang ipagtataka wala tayong ipagtataka sa mga ginagawa nila laban sa atin. Kasi kung ganun-ganun na lang nila kainin, kamkamin yung yaman ng tao, gano'n lang ba kadali tayo apihin din?
Gano'n lang ba tayo kadali siraan sa iba? At yun nga, lalong-lalo na kung yung kanilang paninira o pang-aapi ay magdudulot na mapagtakpan pa nila lalo yung kanilang kasamaan. Sabihin nila nga, di ba? Huwag kayong makinig dyan, huwag kayong maniwala dyan na nangurakot ako. Kasi yan nga, nagnakaw din. Yan nga, nangurakot din. Yan, nakatira sa lupa ko na lupa ko naman yan. Nakatira dito, kapal ng mukha. Hindi marunong makisama yun. Mula nang dumating dito yan, nagbago yung jamaa dito. Yan nila lahat yung kumbaga, gagawin nila lahat yun para makapanlaban, para baluktutin ang katotohanan o pagtakpan ng kanilang kasamaan. Yung mapagmukha nila na oo, nakagawa sila ng masama, pero mas masama sa kanila yung mga nagsisiwalat ng kanilang kasamaan. Ganun yun, laging may drama. Palaging may drama. At ang magaling silang magdrama eh. O tinawa na naman ngayon si yung idol nito ko, si Francis Leo Marcos. Hindi naman pala talaga Marcos yung kupal, kupal na yun. Iba naman pala yung pangalan niya. Yung Mayaman Challenge. Di ba? Patong-patong yung mga kaso niya. Tapos meron pa siya mga ibang kaso na na ikinakulong niya na dinimanda siya doon Yabang din kasi noon kuno nung ewan ko, di ko rin may topak din yata yun May saltik din yun O yun, nakulong siya. Tapos ang dami niyang sinasabi. Ganito, ganyan. Ang malaking kaso niya ngayon kasi, nag-post siya ng picture niya, naka-uniform ng PNP. Yun yung malaking kaso niya. Kaya pinatulan siya talaga ng PNP. Si IDJ yung naghawak ng kaso niya. Pero itong si Toko, talaga, dahan-dahanin lang natin. Unahin natin i-secure yung mga lupa. Inshallah. Kasi dobleng dagok yung mangyayari. Kawawa yung mga nakabili ng lupa. Na kapag na-demanda yan, mapipiris yung kanyang mga assets. Tapos hindi na nila matatransfer yung lupa na bininili nila. Kaya i-delay lang natin ng kaunti yung yung pagpapakulong diyan. Unahin natin mailigtas muna yung mga lupa. Inshallah. Kasi kawawa yung sila Minerva, sila Violeta, si Melody, di ba? Milyon-milyon ginastos nila diyan. Tapos mawawala lang. Yun yung talaga. Kung pagpapakulong lang, noon ko pa gusto makulong yan Pero kailangan may Kaya buti nagtanong-tanong tayo. Marami tayong mga napagtanungan na naging malinaw sa atin yung mga bagay-bagay nila. So yung magiging matindi, yung kalagayan ng tao, lalo na itong mandurugas nga. Lalo na itong mandurugas. Kasi hindi na siya makakapag-drama doon Dito tingnan mo ngayon yung politikong mandurugas kapag umaharap sa hearing. Naka-wheelchair. Di ba si Gloria kapag may hearing noon may cervical collar dito, di ba? Biglang nagiging baldado ang mga hinayupak. Si Bogrevilla biglang nagiging baldado. Kasi nagdadrama na inapi para may si Francis Leo Marcos pinag-iinitan lang daw siya ng mga kalaban niya kaya siya hinuli. Nakatawa lang din talaga yung yung mga mayayabang kapag may dumarating sa kanila na yung sakuna na parang natutuwa ka na lang din na nangyari parang inisip mo buti nga sa'yo gago nangyari sa yan kumbaga nakakahiya yun para sa kanila, di ba? Kung dito mangyayari sa mundo lalo na sa kabilang buhay masisiwalat lahat sabay-sabay tapos magugulat yung mga tao. Ganun pala talaga yung nangyari. Hindi pala talaga inosente yung gagong yan. May kasalanan pala talaga yan. Sabi niya, sinisiraan siya. Yung pala, sira pala talaga siya. Di mas lalong nakakahiya. Kaya nga itong Yawmun Adim na ito, napakatindi. Na sabi nga dito, alal mujrim, wayaghshahum min amrillahi ta'ala, ma ta'juz al-kawi wal hawas anhu. So kahit daw, kumbaga napakatindi ng lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa utos ni Allah na kahit ang pinakamalakas na tao ay hindi niya kayang tagalan.
itong mga mangyayari na ito na napakatindi sa kabilang buhay. So dito nga inulat ni Imam Malik mula kay Nafi, mula kay Ibn Omar, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yagiba ahaduhum fi fi rashhihi ila ansafi udunayhi." Iniulat din pala ito ni Imam al-Bukhari. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ang araw daw na tatayo ang mga tao sa harap ng Panginoon ng mga lilikha. Hatta yagiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uduni. So, sobrang tindi na mga mangyayari doon. Pagpapawisan daw sila. At yung pawis nila babaha at taabot na sa gitna ng kanilang mga tenga. Pag nandun na yung tenga, hindi ka na makahinga nun halos. Nakalubog ka na sa tubig. Iangat mo na yung mukha mo para makahinga. Sa sobrang tindi. Maaaring ang, di ba, kabilang doon sa mga iniulat sa araw ng paghuhukom, paghihintay pa lang ito eh. Mangyari ito doon sa paghihintay pa lang. Di ba bababa yung araw? Tapos lahat may initan, liban na lang sa ilang uri ng tao. Yung 7, di ba? 7 na pasisilungin ni Allah. Sa araw na, walang lilim, liban na lamang sa lilim ni Allah. Paghihintay pa lang ito, ganito na yung nararamdaman nila. Paano pag binabasa na sa kanila yung kanilang mga sentensya? Paano pa kung nandun na talaga sila sa impyerno? So magiging matindi yung kanilang mga pagdaraanan, waliyadu billah. At sa iba pang hadith iniulat ni Imam Ahmad, idha kana yawmal qiyamati ano ba ito? Ito na nga, yung udniyat syamsu minal ibadi hatta yakuna qadra milin aw milain. Sa araw daw ng paghuhukom, ilalapit daw yung araw sa mga alipin ni Allah. Hanggang sa ito ay mga 1 o 2 milya na lang ang lapit. Isipin niyo yan, napakalapit ng araw. Ngayon pa lang, ang layo-layo ng araw sa atin, ilang milyong kilometro yung araw sa atin. Pero napakatindi. Buti ka hindi ka naingitim sa init ng araw. Si Hasan naingitim eh. Hindi ka naman ganyan kaitim dati. Ito si Rashid, hindi nagbago yung kulay eh. O may sikreto ka. Sikreto ng mga gwapo. Nagano ka, sunblock? Hindi na ako minsan nagkuhan, sasangon ka magkuhan. Naligo? Oo. Gabing gabing tindi naman. Kaya mamaya inshallah magano tayo. Order ulit ako sa Shopee ng yung luya. Luya yung pang natin, pang iftar. Iinumin, hindi kape. So ilalapit daw siya mga 1 o 2 milya. Ilalapit na nga nun. Yung nga na tumayo ka malapit sa kalan eh. Init na, di ba? Init, luto ka biryani. yung yung pawis mo. Sumasama sa biryani yung pawis mo kaya malasa eh. Kaya yung biryani ng Indiano iba talaga eh. Iba talaga magluto yung Indiano kasi yung pawis niya ando na rin sumasama sa luto niya eh. Mekus. Kaya dun sa pagbaba ng araw na yon, kala fatasharuhum syams fayakununa fil uruki kakadri a'malihim. So kapag bumaba daw yung araw, di ba, mainitan yung mga tao. At masusunog sila sa araw. At may initan sila ng husto. At sila ay lulubog sa kanilang mga pawis. Nang dami ng pawis nila ay depende sa kanilang mga gawain. So mas maraming masamang gawain, di mas malalim yung pawis. Mas malalim yung pawis. Minhum mayakhuduhu ila akibay. So meron daw mga tao na yung pawis nila abot lang sa kanilang talampakan.
2 talampakan. So, konti lang. Wa minhum mayakudhu ila rukbatay. Pero meron sa kanila yung pawis nila aabot sa 2 tuhod. So, mas malalim na. Wa minhum mayakudhu ila hakwayhi. At meron naman sila na ang pawis ay abot na sa kanilang singit. So, mataas na hanggang hita na. Wa minhum may yuljimuhu iljaman. Pero meron, kumbaga, yung pawis nakaabot na sa kanilang, para siya magiging magiging busal o yung tali ng kabayo hanggang leeg. Hanggang leeg nga yung kanilang pawis. So, hanggang malapit na rin siya sa sa tenga eh. So, hanggang leeg na pawis. Waliyadu billah. So, ito yung mangyayari sa araw ng paghuhukom na pinakakatatakutan din ng mga madadaya na mga mandurugas. At yan din iniulat ni Abu Dawud panghuli ngayong araw, insyaAllah. Sa labi yung yan. Iniulat ni Abu Dawud mula kay Ibn Mas'ud. Yakumuna 40 sana rafi'i ru'usihim ila sama. La yukallimuhum ahadun kad aljamal arak barrahum wa fajiruhum. So doon daw sa araw ng paghuhukom, sabi ni Ibn Mas'ud, 40 years daw na tatayo yung mga tao. O maaaring tinutukoy dito yung mga mutaffifin na lang, yung mga mandurugas, na ang kanilang mga ulo ay nakatingin sa langit. Ay hindi ba? Lahat pala. Lahat nakatingin sa langit. Walang kakausap sa kanila. At ang mga tao, ang mabuti man o ang masama sa kanila ay pare-parehong lulubog sa pawis. Pero may 40 years. Nga lang 40 seconds ka na kaganito, may hirapan ka na. So 40 years. So pare-pareho tayong dadaan doon, yung mabuti man o masama. Pero yung masama, mas matindi yung pagdaraanan niya. Ito, kaya ganito, kahit yung mabuti. Kasi ito pagdadalisay na rin ito para sa mga mananampalataya. Para pagpasok nila sa paraiso, dalisay na sila, inshallah. Dalisay na sila. Wala silang anumang kasalanan. At yan din iniulat ni Ibn Omar, yakumuna mi'asana. Sa iulat naman ni Ibn Omar, 100 years na nakatayo yung mga tao. Inihintay nila din yung dito yung paghukom. Sabihin niya, mabubuhay ka lang ng ilang taon dito sa mundo. Sabihin natin 60 years. O ba kahit mabuhay ka pa ng 100 years. Tapos ganun din kahaba yung pagtayo sa araw ng paghuhukom. Magpakamatuwid ka na rito. Napakaikli ng buhay sa mundo kung iahambing sa kabilang buhay. Di ba? Magtitiis ka lang ng ilang taon, tapos habang panahon ka naman magiging hayahay sa kabilang buhay. Di ganun na yung gawin natin. Hindi yung mandurugas tayo dito. Makakaramdam tayo ng sandaling kaligayahan. Tapos sa kabilang buhay, habang panahon naman tayo na parurusahan, waliyadu billah. At yan din iniulat ni An-Nasai mula kay Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatih qiyamul layl. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nagsasala ng qiyamul layl, sinisimulan niya ito sa dito, yukabbir asharan wa yahmid asharan wa yusabbih asharan wa yastaghfiru asharan. So, sa kanyang qiyam daw, sinisimulan niya ito sa pamagitan ng pagtatakbir ng 10 ulit. Tapos yung alhamdulillah 10 ulit, subhanallah 10 ulit. At paghingi ng tawad kay Allah ng 10 ulit. At dinuduan niya, Allahumma gfirli, wahdini, warzukni, waafini. Na nire-recite din sa pagitan ng sa pagitan ng sujud. Yung pag-upo sa pagitan ng sujud, di ba? Allahumma gfirli, wahdini, warzukni, waafini.
Pero yung Rabbig Fairly, pwede naman, yun lang yung sasabihin. O Rabbig Fairly lang, pwede naman. Pero ito yung naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, kumbaga, nabanggit ito dito kasi maaring ginagawa niya ito dahil sa takot niya sa araw ng paghuhukom. Yung mandurugas, hindi talaga yung mandurugas sa Muslim, hindi sila totoong naniniwala sa kabilang buhay. Kasi totoo silang naniniwala sa kabilang buhay, dapat kinatatakutan nila yung ginagawa nila. Kinatatakutan nila yung kanilang mga ginagawa. Kaya nga, yung mga hindi takot kay Allah, wala talaga tayong aasahan dyan na anumang gawaing matuwid wal iyad billah. So, tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.